Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Gayon din sa mga tagapakinig ng inyong channel. Isa rin po ako sa mga sumusubaybay sa bawat kwentong binabahagi nyo araw-araw. Kaya iyon ang nagtulak po sa akin upang ibahagi ang isa ring kwento mula sa kabataan ko. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Tenyong. Sa probinsya ng Camarines Sur kami noon naninirahan. Kasama ang malaking angkan namin. Kilala ang pamilya namin bilang mga antingero. Maraming mga tao galing sa iba't ibang lugar ang dumadayo pa sa amin para lang magpatulong at magpagawa ng pangontra. Si Tatay Nestor, ang aking amang albularyo na kapwa ring antingero. Si Nanay Elia ay marunong din sa mga anting-anting at ang tatlo ko pang mga kapatid na si Julio, Carding at Melchor ay mga antingero din. Ang lahat ng kanilang alam sa mga agimat at anting-anting ay nagmula sa aking lolo Urbano. Ako lamang po ang hindi naturuan ng tamang paggamit ng mga anting-anting. Kaya masasabi ko, Kuya Bari, na hindi ako kasapi sa angkan namin. Isang araw, lahat po kami ay naghanda ng mga kagamitan na dadalhin sa Sorsogon sapagkat nabalitaan namin noon na pumanaw na ang ina ng Nanay Elia ko. Hindi mawawala sa aming bag ang mga importanteng agimat na maaari naming gamitin sa masasamang nilalang. 4:30 ng umaga. Doon kami naghintay sa barkong dadaong sa Pangpang. Makaraan ang mga oras. Kami ay nakasakay na at tuluyang umalis na. Maliit na barko lamang ang sinakyan namin ng panahong iyon. Hindi kasi kaya ng aming bulsa na sumakay sa malalaking barko kaya ayos na sa amin ang maliit lamang. Hindi pa ako nakakapunta sa isla na kung saan nakaburol ang aking lola. Sa kasamaang palad, isang beses ko pa lamang nakita ang aking lola. Noong minsang napadalaw siya sa amin at matagal na po iyon. Kapag dumating na tayo roon, huwag kayong lalayo ha. Babala sa amin ng Tatay Nestor ko. Ang tubig ng karagatan ay napakaningning kapag gabi. Nasa labas ako at dinadama ang sariwang hangin na dumadampi sa aking balat. Ano kaya ang itsura ng isla? Marami kayang tao roon? Kinaumagahan, ligtas naman kaming nakarating sa isla. Isa-isa kaming tinulungang bumaba ng 2 tripulante sa Pangpang at iniabot ni Tatay Nestor ang bayad namin sa pagsakay. Kailangan pa nating sumakay sa tricycle, hindi pa rito ang mismong barangay ni Nanay. Wika ni Inay na kinakarga ang dala niyang laing. Ilang minuto lang ang tinagal ng biyahe at sa wakas po, narating namin ang barangay Punsalan. Nakaramdam ako noon ng gutom, subalit wala kaming mahanap na pwedeng kainan. Tumingin-tingin kami sa unahan at doon nga namin nahanap ang isang karinderya. Nagtanong kami kung anong pwedeng makain. Ano po ang tinda ninyo? Marahang tanong ng tatay ko sa lalaki. Wala siyang naging tugon sa amin pero inilatag niya ang isang pansit na tila umaapaw ang sahog. Purong karne ang sahog nito at sa murang halaga lang, bastante ka na. Si tatay ang unang tumikim, ngunit iba ang kanyang naging reaksyon. Parang napapikit siya nang malasahan niya ang karne. Anong problema? Nagtatakang wika ni Nanay habang hinihimas ang likod ni tatay. Huwag niyong titikman ha.
Masama ang kutob ko sa pagkain yan. Bayaran mo, Elia, aalis na tayo. Marahang saad ni tatay sa amin. Hindi na namin nakain pa, Kuya Bari, ang pansit na iyon. Takam na takam pa man din ako. Dahil nakutuba ni tatay na hindi karni ng baboy o baka ang sahog. Kung hindi, baka daw laman ito ng tao. Sa pagkakataong iyon, alam ko nang may iilan pa rin palang aswang. Alam kong nakakatakot, pero batid kong nariyan naman ang pamilya ko para proteksyonan ako. Gayon ding sila'y mga antingero. Maraming matataas na puno sa daan. Rason kung bakit makulimlim sa baba nito. Walang gaanong mga bahay sa bahaging kinatatayuan namin. Saad ni nanay, talagang liblib ang kanilang lugar kaya hindi malayong pamugaran ito ng mga aswang at iba pang mga koneksyon sa itim na mahika. At hindi nga po nagtagal. Nakarating naman kami ng matiwasay sa bahay ng nanay ko. Naabutan namin ang iba pa niyang mga kaanak na naroon din sa burol. Kasama ang mga kapatid ko ay taimtim kaming nagdasal sa kaluluwa ng aming lola na sana'y maging payapa ang kanyang paruroonan. Ramdam ko sa aking ina ang pagtangis, gayong natural dahil na maalam ang kanyang minamahal na ina. Makalipas lang ang ilang sandali, ako po ay lumabas. Naabutan ko ang iba ko pang mga pinsan at si Tia Nora. Nagkausap kami ng kapatid ni nanay. Anya, matanda na talaga ang lola at marami ng iniindang karamdaman. Habang kami ay nagkwekwentuhan, napansin ko tuwing gumagabi na, lahat ng pinto ng bahay ay sinasara nila. Walang bintana ang natitirang bukas, kasabay ng paglagay nila ng mga luya at asin sa bawat kanto ng bahay. Iyon daw ay para mapangalagaan ang bangkay ng patay laban sa mga aswang sa lugar nila. Ano? Paano naman nila magagawa ayun? Pagtatakang tanong ko kay Tia Nora. Sinasabing kinukuha daw di umano ng mga aswang ang labi ng katawan ng isang patay at pinapalitan gamit ang katawan ng saging. Kaya sa oras ding iyon, inatasan kami ni nanay na bantayan ang kabaong at sila'y maghahanda para bukas. Magdamag po kaming nagbantay ni Melchor. Hindi namin inalis ang aming tingin sa kabaong. Oras-oras din naming tinitingnan kung katawan na ba ng saging ang nasa loob. Kinaumagahan, mainit na sopas ang agahan namin. Pansamantala akong lumabas kasama ang mga pinsan ko. Nag-ikot-ikot kami sa barangay at pumunta sa dalampasigan. Doon ko nakilala si Aling Esang. Nakasabay ko pala siyang pumunta sa dagat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagpakilala siya bilang matalik na kaibigan dati ni Nanay Elia. Matagal na daw silang hindi nagkikita at miss na raw niya ang kanyang matalik na kaibigan. Ay ganun po ba? Sige po, pumunta po kayo sa bahay. Naroon po si nanay. Naku, matutuwa yan kapag nakita po kayo. Masayang sabi ko kay Aling Esang. Nagpaalam ako sa kanya dahil alam kong hinahanap na ako ng mga magulang ko. Naglakad na kami pauwi hanggang sa naabutan kong gumagawa ng palakol si Tatay Nestor.
Marami siyang anting-anting, kaya hindi layong mas malakas siya kumpara sa mga aswang. Ang mga kapatid ko ay kapwa antingero rin, kaya ligtas kami, pati na rin si Lola. Kinagabihan ng mismong araw na iyon, Kuya Bari, ginawa ulit ni Tia Nora ang nakasanayang paglalagay ng mga pangontra sa sinasabing mga aswang. Alas 7, inaya na kami ni Tia Nora na maghapunan. Dinuguan ang ulam namin ng gabing iyon. Talagang naparami ang kain ko dahil ubod po talaga ng sarap ang luto ng aking tiya. Maging ang mga kapatid ko ay sarap na sarap din. Makatapos kaming makakain, pansamantalang nagbanyo ako. Kalaunan, ipinagpatuloy ko na nga ang pagbabantay ko. Dahil sa pagod at kabusugan ko, unti-unting pumikit ang aking mga mata. Pinipigilan ko naman pero hindi ko talaga nakayanan, Kuya Bari, kung kaya't nakatulog po ako. Tenyong, gumising ka! Natatakot na boses ni Julio. Nang idinilat ko ang aking mga mata, nakita kong kaming dalawa lang ni Julio ang naroroon sa loob. At sinundan ito ng malakas na kalampag sa bubong ng bahay nila. Malakas na ginagalaw ng nilalang na nasa itaas ng bubong ng bahay. Para niya itong hinuhukay. Ramdam ko ang matatalas niyang kuko na dumadampi sa yero. Tawagin niyo si tatay, bilis! Sigaw na tinig ni Julio. Kumaripas ako ng takbo patungo sa kusina. Naroroon si nanay at agad kong pinaalam tungkol sa nangyayari sa loob. Kung kaya't walang takot naman na lumabas si tatay at iba ko pang mga kapatid. Nang makita nila ang aswang na nakayuko sa parting bubungan, walang ano-anong dinaplisan ni tatay ang hita nito. Gamit niya ang ginawa niyang palakol resulta ng kanyang pagkahulog. Mabilis naman itong nakatayo at nakatakas. Nabakas ang kaba sa dibdib ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Nagkagulo kaming mag-anak hanggang sa bigla na lang tumahimik ang paligid. Dumaan ang gabi. Huling araw na noon ng burol ng aking lola. Maaga pa lang marami ng mga taong pumupunta upang makiramay. Dahil doon ay naging abala kami sa mga bisita. Nalimutan ko na ang nangyari noong isang gabi. Mga kaibigan at taga-roon din sa mga barangay ang nagsilapitan. Hindi nagtagal, nagsimula na nga noon ang pagdarasal ng mga matatanda. Habang abala naman si tatay sa paghanda ng mga pagkain. At doon ko na nga nakita si Aling Esang na papalapit sa bahay. Nagbigay galang ako sa kanya at dali-dali akong pumasok sa kusina upang tawagin ang aking ina. Umalis ka rito. Wala kang karapatan pumunta sa burol ng aking ina. Galit na wika ni nanay kay Aling Esang. Ano bang problema? Hindi na natapos ang sasabihin ay nagsalita na muli si nanay. Umalis ka na kung ayaw mong masunog ng maaga. Pangatwiran ng nanay Elia ko na parehong sitwasyon ay galit na kay Aling Esang. Nakatingin lamang si Aling Esang at walang nagawa ang ginang at umalis na lang ito. Tinanong ko siya kung bakit ganoon na lamang ang kanyang galit kay Aling Esang. Walang naging paliwanag si nanay at mabilis na tumakbo papasok. Lubos naman akong nagtataka sa mga nangyayari, Kuya Bari. Lumipas lang ang ilang oras, wala pa ring binabanggit si nanay at iba pa niyang mga kapatid tungkol sa kanila ni Aling Esang.
hanggang sa pumatak ang 8:00 ng gabi. Huling gabi ng burol, kaya inaasahan kong dadalo ang mga malalapit na kakilala ng aking lola. Hindi nga ako nagkamali. Maraming pumunta upang maghatid ng kanilang pakikiramay. Nasa loob po ako ng bahay, katabi si nanay habang kinakausap ang mga tao. Nakikinig din ako ng mga kwento nila tungkol sa yumaong lola ko. Nang hindi ko namalayan ang pagpasok ng isang pamilyar na babae sa loob. Nakaitim siya at nakaharap sa kabaong na tila pinagmamasdan ang bangkay. Tumayo ako ng bahagya at nilapitan ang babae. Kitang-kita ko, Kuya Bari, na marahan niyang binubuksan ang salamin ng kabaong. Ano pong ginagawa niyo? Tarantang sigaw ko rito. Nagsitingin na naman ang mga tao sa loob, pati si nanay. Nang maramdaman ng babae na nahuli ko siya, agad itong tumakbo palabas. Subalit naroroon si tatay at siya'y napahinto. Ang babae ay walang iba kung hindi si Aling Esang at doon ko na lamang na aswang pala siya. Dahilan kung bakit may alitan sila sa pagitan ni Nanay Elia. Sinunggaban siya ni tatay kaya tumilapon siya sa lupa. Nagsitakbuhan ang mga tao sa burol dahil sa matinding takot na madamay sila. Dumating din ang 2 pang kasamahan ni Aling Esang na planong kunin ang labi ni Lola. Wala silang ideya na galing sa angkan ng antingero ang pamilya namin. Hindi nila batid kung sino ang kanilang sinasagupa. Walang naging laban ang mga aswang nang gamitin ng mga kapatid ko pati ni tatay ang kani-kanilang mga agimat at anting-anting. Walang ano-ano ay naghiyawan na lang ang mga aswang nang matikman nila ang lakas ng bawat anting-anting. Walang naging laban ang mga ito. Nagulat sila dahil kapwa malalakas ang kanilang kinakalaban. Sumuko ang mga ito na tila naduwag talaga. Pinabayaan na lamang ni tatay na makatakas ang 3 alinsunod sa kagustuhan ni nanay. Wala na silang laban, kaya hayaan na lang natin sila. Wika ni nanay sa amin. Kahit na may nagawang kasalanan si Aling Esang, sinuklian pa rin siya ng kabutihan ng aking ina. Kitang-kita namin, Kuya Bari, ang mga reaksyon ng mga aswang. Tila sila ay nauupos na mga kandila dahil parang pasong-paso sila. Hindi nila alam ang kanilang gagawin sa bawat ritual at orasyon na ginawa ng aking pamilya. Tila napalaban sila sa isang gera na hindi sila handa. Magmula po noon, hindi na raw nagpakita ang mga aswang at si Aling Esang. Naging matiwasay naman po ang libing ni Lola. Pagkatapos po noon ay bumalik na kami sa bayan ng Camarines Sur at ipinagpatuloy ang aming pamumuhay. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan dahil sa unang pagkakataon ay nakatagpo po ako ng isang tunay na aswang. Ang aking ipinagtataka lamang, Kuya Bari, ano po ang dahilan at kukunin nila ang labi ng aking lola? Anong gagawin nila sa bangkay noon? Kakainin ba nila iyon? O may gagawin ba silang kababalaghan? Iyan po ang mga katanungan na hindi ko na naitanong pa sa aking ina. Hindi ko talaga makakalimutan ang mga itsura ng mga nilalang na iyon. Talagang nakakatakot po talaga, Kuya Bari. Natakot din ang mga ilan sa mga tao na bumalik pa sa burol dahil sa pangyayaring iyon. Kumalat din sa aming buong baryo ang balita
tungkol sa mga aswang, kung kaya't maging sila sa tuwing magkakaroon po ng burol ay nagiging alerto din sila tuwing sasapit ang gabi. Baka daw umatake muli ang mga aswang na napag-alamang kong balbal pala ang tawag doon. Hindi man ako natuto sa paggamit ng agimat, Kuya Bari, o anting-anting, pero ayos lang po ito sa akin. Basta alam kong sigurado ako at laging protektado ako dahil mayroon akong angkan ng mga antingero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po, pati na rin sa mga nakinig po ngayon kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Hanggang sa muli po, and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Tenyong. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Kuya Bari. Ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay isang kwento na mahirap man paniwalaan, ngunit totoong nangyari sa tunay na buhay. Bago ang lahat, itago niyo na lang po ako sa pangalang Linda. May kapitbahay po ako noon na itago na lang natin sa pangalang Maricar. Nag-iisa lamang siya sa buhay katulad ko dahil pareho kaming maagang iniwan ng aming mga asawa at sumakabilang bahay na ang mga ito. Sa madaling salita, Kuya Bari, nangaliwa. Ganun pa man ay pinili kong ipagpatuloy ang buhay kahit walang lalaki sa buhay ko. Alam ko namang maaari pa akong magmahal muli ng iba kung bubuksan ko lamang ang puso ko. Ngunit hindi ko po ginawa iyon dahil para sa akin ay iisa lamang ang dati kong asawa sa aking puso sa kabila ng katotohanang niloko niya ako. Ngunit ibang-iba po si Maricar kumpara sa akin, Kuya Bari. Kung ako ay pinili na lamang na hindi na magmahal muli nang iwanan ako ng asawa ko, siya po ay hindi. Matapos kasi siyang iwanan ng asawa niya, ay marami pang iba't ibang mga lalaki ang dumaan sa buhay niya. Ngunit halos lahat ng mga ito ay hindi rin nagtagal dahil iniiwan niya rin naman kapag sawa na siya rito. Hindi ko po maintindihan kung bakit niya iyon ginagawa, pero sa pakiwari ko'y paraan niya ito upang makaganti sa mga kalalakihan na pinaniniwalaan niyang mga manluloko. Labis kasi siyang nagdalamhati nang iwanan siya ng dating asawa. Kaya marahil simula noon ay itinuring na niyang manluloko ang lahat ng mga kalalakihan at iniisip niya na wala na muling magsiseryoso sa kanya. Hindi kami masyadong malapit ni Maricar sa isa't isa dahil hindi naman siya mahilig makihalubilo masyado sa mga tao. Ngunit ganun pa man ay nakakapag-usap din naman kami kung minsan. Sadyang mailap lamang talaga siya, lalo na sa pagbabahagi ng mga personal na pangyayari sa kanyang buhay. Subalit dahil na rin po sa dakilang marites po ako sa aming barangay noong araw at kapitbahay ko lang naman din si Maricar, ay halos nalalaman ko rin ang mga pangyayaring nagaganap sa kanyang buhay kahit hindi niya iyon sinasabi pa sa akin. Isang araw, habang nangangalap ako ng panibagong balita, ay nakarinig ako ng usap-usapan ng mga tao na sinasabing patay na raw ang pinakahuling naging karelasyon ni Maricar. Mahahalata ang labis na pagkabigla sa kanilang mga mukha habang nagkwekwentuhan dahil nangyari daw iyon pagkalipas lamang ng isang araw kung kailan nakipaghiwalay rito si Maricar. Dagdag pa nila, hindi lang daw iyon ang kabigla-bigla dahil
maging ang mga nauna pa nitong lalaki ay hindi na raw muli pang natagpuan matapos hiwalayan nito. At ngayon naman ay may bago na naman daw itong kasama na halatang galing pa raw ng malayong lugar. Matapos ng mga narinig kong iyon, Kuya Bari, ay pasimple na akong naglakad ng dahan-dahang pabalik sa aming bahay. Hindi na ako nagulat pa nang matanaw ko si Maricar na may kasamang panibago na namang lalaki. Ngunit ang ikinagulat ko ay nang mapagtanto kong tila taga-ibang bansa ito. Kakaiba kasi ang kulay, pananalita at paraan ng pananamit nito. Pakiwari ko'y isa itong Arabo. Gustuhin ko mang makiusisa pa kung papaano niya nakilala at bakit naroroon sa lugar namin ang lalaking iyon, ay pinili ko na lamang na manahimik dahil baka makaistorbo pa ako sa paglalambingan nila. Isa pa, hindi naman nakapagtataka na makabingwit ng ganoong lalaki si Maricar. Dahil maganda siya, maputi at balingkinitan ang katawan, kung kaya't marami ang naaatlak sa kanyang mga lalaki. Subalit hindi na rin ako magtataka pa kung bukas makalawa ay panibago na namang lalaki ang makikita kong kasama nito. Panigurado kasing hindi niya rin seseryosohin ang lalaking iyon kahit pasabihing mayaman ito. Lumipas ang ilang mga araw. Laking pagtataka ko dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay may nagtagal sa mga lalaking pinaglalaruan ni Maricar. Halos ilang linggo na rin kasi sila at naroon pa rin ang lalaki sa bahay niya. Hindi katulad ng mga naunang mga lalaki na halos araw-araw ay pabago-bago na tila damit lamang kung palitan niya. Hanggang sa may isang hapon na kinatok niya ako sa bahay ko. Nagulat pa nga ako noong una, pero inisip ko na lang na marahil ay may kailangan nito sa akin, kung kaya't pinuntahan niya ako. Ngunit mas nagulat ako nang sabihin niya ang sadya niya sa akin. Sinabi niya noon sa akin na balak daw niya akong imbitahan sa magiging kasal nila ng lalaking iyon. Natigilan pa nga ako ng mga ilang minuto at napaisip kung tama ba ang mga narinig ko ng mga sandaling iyon. Kasal? Seryoso ba siya? At kailan pa siya nagseryoso sa lalaki matapos iwanan ng dating pinakamamahal na asawa nito? Bagamat naguguluhan, ay napatango na lamang ako sa kanya. Medyo may katagalan pa naman daw iyon dahil aasikasuhin pa muna niya ang annulment nila ni Jeric, ang kanyang dating asawa. Sinabihan niya lamang daw ako ng mas maaga upang mapaghandaan ko na ito. Kinagabihan, nagtungo ako sa tindahan upang bumili ng mga sangkap para sa lulutuin kong hapunan. Tulad ng aking inaasahan ay may mga nakatambay roon na ilang mga kababaihan habang pinag-uusapan ang kapitbahay kong si Maricar. At dahil hindi maipagkakailang mahilig din ako sa mga chika, ay nakiusisa na rin po ako sa kanila, Kuya Bari. Doon ko napag-alaman na maging sila ay sinabihan din pala ni Maricar tungkol sa magiging kasal nito sa kanyang nobyong Arabo. Sa katunayan ay buong barangay Pangaraw ang inimbita nito. Makalipas ang ilang buwan ay naikasal nga po sila, Kuya Bari. Simula noon, hindi na rin nanlalaki pa itong si Maricar. Sa tingin ko ay talagang nagbago na siya nang makilala niya ang lalaking iyon. Sinong mag-aakalang isang Arabo lamang pala ang makakapagpabago sa kanya?
maayos ang kanilang naging relasyon sa loob ng mga nagdaang buwan. Saksi ako roon, Kuya Bari, dahil nakikita ko naman kung gaano sila kasaya sa piling ng isa't isa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Subalit isang gabi, dahil hindi ako makatulog ng maayos dala ng sobrang init sa kwarto ko, ay napagpasyang kong lumabas muna saglit ng bahay upang magpahangin. Sakto naman na nakita ko rin noon ang asawa ni Maricar na papalabas ng kanilang bahay. Agad akong nagtaka dahil tila palihim lamang ang paglabas nito dahil maingat ang bawat kilos niya. Maya-maya pa, nang tuluyan na siyang makalabas ng gate nila, ay nagpalingon-lingon muna ito sa paligid bago tuluyang pumasok sa kanyang sasakyan. Mabilis niyang pinaharurot iyon na tila ba nagmamadali. Sa hindi malamang dahilan ay parang may nag-udyok sa akin na sundan ang lalaki. Kaya naman mabilis akong nagsuot ng jacket at gamit ang bisikleta ko ay dali-dali ko siyang sinundan. Huminto ang kanyang sasakyan sa may tindahan ni Aling Bet. Mula roon ay may nakita akong isang magandang babaeng nakatayo na tila may hinihintay. Nang makita nito ang pagbaba ng lalaki ay mabilis silang nagyakapan na tila ba sabik na sabik sa isa't isa. Nagulat ako at naguluhan nung una. Ngunit agad ko ring nakuha kung ano ang ibig sabihin ng aking mga nakita noong mga sandaling iyon. May namamagitan sa dalawa at pinagtataksilan ng Arabo na iyon ang asawa niyang si Maricar. Babalik na sana ako noon sa bahay dahil baka mahuli pa nila akong nakikiusyoso sa kanila. Ngunit natigilan ako bigla nang makita ko mula sa hindi kalayuan itong si Maricar. Muli akong nagtago upang hindi niya makita at nanatili sa pwesto kong iyon hanggang sa makita kong biglang sinugod ni Maricar ang dalawa. Galit na galit ito sa kanyang mga nasaksihan na tila ba anumang oras ay sasabog na dahil sa labis na paninibugho. Nakita kong nagsabunutan ang dalawang babae. Ngunit sa halip na kampihan ng Arabo ang kanyang asawa, ay tinulak niya lamang si Maricar at mas kinampihan pa ang babae nito. Ilang sandali pa, nakita kong bumangon mula sa pagkakaupo sa lupa itong si Maricar at nakita kong namumula na ang mga mata nito habang nakatitig sa dalawa. Bago tuluyang sumugod muli ay nagulat na ako sa mga sumunod na nangyari. Nagpalit anyo si Maricar na labis na ikinagulat ng dalawa. Maging ako, Kuya Bari, ay nanlaki ang aking mga mata at napatakip sa aking bibig dahil sa hindi kapanipaniwalang nasaksihan ko ng gabing iyon. Hindi pa man tuluyang naa-absorb ng aking utak ang aking mga nakikita ay naging mabilis ang mga pangyayari. Dahil nakita ko na lamang ang biglaang pagsugod nito sa dalawa at sa isang iglap lamang ay nakahandusay na ang mga ito sa lupa. Hindi pa nakontento ang aswang at dinukot pa nito ang mga lamang loob ng dalawa at nilantakan iyon. Halos himatayin na ako ng mga oras na iyon dahil sa labis na takot at pagkagulat na si Maricar pala ay isang aswang. Nanginginig na rin noon ang buo kong katawan.
Napapikit na lang ako at nagdasal. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko noong mga oras na iyon, Kuya Bari. Tatakas ba ako o mananatili ako sa kinatatayuan ko? Hindi nagtagal, nakita ko na lang na tumakas si Maricar at naglaho sa kakahuyan. Kinabukasan, naging usap-usapan sa lugar namin ang tungkol sa karumal-dumal na sinapit ng dalawa. Natagpuan na lamang kasi ang mga ito na wakwak ang mga tiyan. Wala nang mga lamang loob at halos hindi na rin makilala dahil sa mapulang ligidong bumabalot sa kanilang buong mukha at katawan. Nang araw ding iyon ay hindi na nakita pa si Maricar sa lugar namin, Kuya Bari. Kaya naman siya kaagad ang inisip ng mga tao na maaaring may pakana sa nangyari sa dalawa. Marami ang nagsabi na baka marahil isa raw siyang serial killer. Ang iba naman ay iniisip na marahil tinakasan na raw ito ng bait kung kaya't nagawa niya ang mga bagay na iyon. Ngunit ganoon pa man, Kuya Bari, ako lang ang nakakaalam ng tunay na nangyari dahil nasaksihan ko mismo gamit ang dalawa kong mga mata kung papaano niya pinatay ang dalawa. Subalit, sa halip na ibahagi ko sa kanila ang aking nalalaman, ay mas pinili ko na lamang na ilihim iyon. Dahil sigurado akong hindi naman nila ako paniniwalaan at isipin pa nila na nababaliw din ako. Sino naman kasi ang maniniwala sa akin kapag sinabi kong ang asawa mismo ng Arabong iyon ang pumatay sa kanya dahil isa itong aswang? Maging ako nga mismo na nakasaksi sa pangyayari ay hindi pa rin lubusang makapaniwala hanggang ngayon, Kuya Bari. Paano pa kaya ang mga taong hindi ito nasaksihan? Hindi po ba? Lumipas ang ilang buwan. Nagulat na lang ako nang muli kong makita itong si Maricar. Nagkita kami sa isang fiesta sa kabilang baryo. As usual, may kasama itong lalaki at sigurado akong kasintahan niya ito dahil sa kanilang ikinikilos. Hindi nagtagal, nagtama ang aming mga paningin at nagulat na lang ako nang biglang tumayo siya sa kanyang kinauupuan at nilapitan po ako, Kuya Bari. Anya, alam daw niya na alam ko ang kanyang lihim at sigurado daw siyang natakot ako dahil doon. Nagulat ako talaga sa kanyang tinuran. Hindi po ako nakapagsalita ng mga sandaling iyon at nanatiling nakayuko lang. Dagdag niya, talagang mga manloloko daw ang mga lalaki. Hindi na nila iniisip ang damdamin ng kanilang asawa. Talagang nararapat lang daw sa Arabong iyon ang sinapit niya. Ganun din sa kalaguyo nitong babae. Dagdag pa ni Maricar, ito na daw ang huli naming pagkikita dahil aalis na daw siya sa lugar na iyon. Matapos po ang kanyang mahabang tinuran ay umalis ito at niyaya ang kanyang kasama na lalaki na umalis na sa fiestang iyon. Dahil po sa takot ay wala na naman akong nagawa. Ni hindi ko nasabihan ang lalaki na ang buhay niya ay nanganganib. Mula ng araw na iyon, hindi ko na nakita si Maricar. Maraming pagkakataon na nakukonsensya ako dahil sa pananahimik ko. Pero sino ang maniniwala sa akin? Ito po ay isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko po malilimutan dahil minsan akong nagkaroon ng isang aswang na kaibigan. Kaya naman po, Kuya Bari, mas pinili kong sa iyo ko na lamang po ibinahagi ang kwentong ito nang sa gayon kahit papaano ay mailabas ko po ito.
dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin upang maibahagi ko ito sa inyong mga tagapakinig. More power po sa Ang Sundo Horror Stories, and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Linda. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Flor. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay karanasan ng aking lolo Ador noong siya ay nabubuhay pa. Ito po ay nangyari sa isang kilalang kulungan dito sa ating bansa. Hindi ko na lang po babanggitin ang nasabing piitan upang protektahan ito. Noong kapanahunan daw ni Lolo Ador ay nauuso talaga ang mga sanggano. Maging sa kanilang lugar ay sinakop na rin ng mga iyon at sa katunayan ay minsan na rin siyang napasali sa mga grupong iyon. Kadalasan daw ay madalas na pangingikil ang ginagawa nila sa mga palengke at kung hindi naman ay sa paradahan ng mga tricycle. May iilan ring napatay ang kanilang grupo dahil sa kanilang gawain. Dahil nga naging talamak ang mga kabulastugan ni na lolo sa bayan nila, pinaghahanap sila ng mga otoridad. Ang ginawa ni na lolo, sa gabi na lamang sila kung gumagawa ng kanilang racket. Madalas ay nananambang sila ng mga mayayaman na alam nilang gahaman sa pera. Pagkatapos ay kinukuha nilang sa pilitan ang mga salapi nito. Ang hindi naman inaasahan ni Lolo na mahuhuli siya sa pagdaan ng mga araw. Isang gabi kasi noon, pauwi na si Lolo mula sa pagrarakit nila. Mag-isa lamang siya dahil halos lahat ng kanyang mga kasama ay taga-bayan. Habang siya ay naglalakad patungo sa kanilang baryo, ay may nakasalubong siya. Noong una ay hindi niya iyon pinansin at saka nagkasalisihan lang sila. Laking gulat na lamang ni Lolo noong magsalita ang lalaki. "Ador, sumama ka kung ayaw mong may mangyaring masama sa iyo." Nilingon ni Lolo ang lalaki at nasindak siya noong makita niyang may nakatutok na baril sa kanya. Ilang sandali pa, naramdaman ni Lolo na may dumamping malamig sa kanyang liig. Lalo pa siyang kinabahan noong malaman niyang may nakatutok din pala sa kanyang ulo na isa pang baril. "Sumama ka sa amin. Hindi ka namin isa-salvage o anuman. Basta sumama ka lang ng maayos." Walang nagawa si Lolo dahil sa sinabi ng lalaki. Sumama na lang siya sa tatlo na nakilala niyang mga alagad pala ito ng batas. Dinala ng tatlong lalaki si Lolo Ador sa presinto at pagkatapos ay tinanong ng mga bagay-bagay. Hindi na siya nakapalagpa sa kadahilanang marami na palang natatanggap na reklamo laban sa kanya. Yun nga po, Kuya Bari, nahuli si Lolo Ador. Hindi naman nagawang ikanta ni Lolo Ador ang mga kasamahan niya sa takot na baka saktan ng mga kasamahan niya ang kanyang pamilya. Nakulong nga si Lolo Ador dahil sa katarantaduhan niya. Noong nasa kulungan na si Lolo ay naging kaibigan niya ang isang matandang lalaki na nagngangalang Tiago. Ayon daw kay Tiago ay matagal na siya sa kulungang iyon at nawawala na ng pag-asang makakalaya pa siya. Kinalimutan na nga raw siya ng kanyang pamilya at itinuring na siyang patay.
Isang beses, habang kumakain ang mga preso ay nagkaroon ng malawakang riot. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasaksak daw si Tiago sa kanyang likuran. Dali-dali namang lumapit si Lolo sa kanya at napasigaw siya para makahingi ng tulong. Walang ano-ano ay sinabihan siya ni Tiago na lumapit dahil mayroon daw na ibubulong na siya namang ginawa ni Lolo. Ador, lumapit ka dito, may ibibigay ako sa'yo. Matagal ko na sanang ginawa ito dahil simula noong makilala kita, pakiramdam ko, iniwan na niya ako't nagnanais iyon na kumapit sa iyo. Napakunot noo si Lolo sa winika ni Tiago. Nagulat pa siyang noong may kinuha ang matanda sa kanyang bulsa. Parang supot iyon na kulay pula. Ito ay mutya ng linta. Magbibigay ito ng karagdagang lakas at bilis sa iyo. May tagabulag din itong taglay para hindi ka makita ng iyong kaaway. Ador, kunin mo. Saad ni Tiago kay Lolo. Kinuha naman ni Lolo ang ibinigay sa kanya. Agad niyang tiningnan kung ano ang nasa loob ng nasabing supot at nakita niyang mayroong batong kagaya nga ng linta. Matapos makita ni Lolo ang laman noon ay ibinaling niya kay Tiago ang kanyang paningin. Magtatanong pa sana siya, subalit nagulantang siya at nanlumo noong malamang wala ng buhay ang kanyang kaibigang si Tiago. Wala nang nagawa si Lolo kung hindi ang itago na lang ang ibinigay sa kanya. Nanibago man si Lolo ay hindi iyon naging hadlang sa kanya. Pinilit niyang pagandahin ang kanyang record upang kahit papaano ay mapababa ang kanyang sentensya. Subalit kahit gaano pa raw kabait ang isang tao ay mayroong susubok sa kanyang pasensya. Isang araw, habang nagtitipak ng bato, may lumapit sa kanyang isang preso. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ador, mag-iingat ka. May mga matang nakamasid sa iyo at anumang oras ay itutumba ka nila. Wika ng isang lalaki pagkatapos ay agad ding umalis. Nagpalinga-linga si Lolo at nakita niyang may isang ang presong matalim ang paraan ng pagtitig sa kanya. Ang presong iyon ay siyang madalas pagmula ng riot sa loob ng kulungan at pinaniniwalaang miyembro din ng isang sindikato. Zaldo, alam ko ang balak mong itumba ako, pero hahayaan lang kita sa nais mo. Iyon ay kung magagawa mo akong patayin. Wika na lamang ni Lolo sa kanyang sarili. Noong mga sandaling iyon ay nakaramdam ng matinding uhaw at tila maiihi siya. Sa kadahilanang iyon ay pumunta siya sa banyo. Habang naglalakad si Lolo Ador ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. At dahil doon, hinanda niya ang kanyang sarili. Noong makapasok na siya sa loob ng palikuran, ay nagulat siyang noong pumasok din si Saldo.
at kasama ang dalawa nitong tauhan. May dala pa nga silang patalim at parang balak talaga siyang patayin. "Masyado kang mapapel!" sigaw ni Zaldo kay Lolo. Hindi alam ni Lolo kung ano ang ibig sabihin ni Zaldo, kung kaya tinanong niya iyon. Napailing naman ang lalaki at saka sinabi ang mga pinaggagawa ni Lolo. Magsasalita pa sana si Lolo Ador noon nang bigla siyang sinugod ng isang lalaki. May hawak iyong kutsilyo. Noong makalapit na ang lalaki sa kanya, ay sinaksak siya nito sa tagiliran. Saglit pangaraw na natigilan si Lolo noong mga sandaling iyon dahil ramdam daw niya na dumampi ang patalim sa kanyang balat. Ang ipinagtataka lang niya ay kung bakit hindi raw siya nakaramdam ng hapdi. Inulit pa ng lalaki ang pagsaksak kay Lolo sa tagiliran at napamura siya. "Anak ng po, hindi tinatablan ng patalim. May agimat siguro itong lokong ito." Napatitig na rin si Lolo sa tagiliran niya at noong sinapo niya iyon ay nagulat siyang dahil hindi man lang siya nasugatan. "Papatayin kita!" sigaw ni Zaldo at inatake niya at ng kanyang kasama si Lolo Ador. Tinagtad nila ng saksak si Lolo Ador at napabulagta na lang sa sahig ang aking abuelo. Habang sinasaksak nila iyon ay panay ang pagmumura nila. Pero nagulantang sila noong makitang hindi man lang nasugatan si Lolo. "Ano ka? Isa kang demonyo?" pasigaw na tanong ni Zaldo kay Lolo. Hindi nakaimik si Lolo noong mga sandaling iyon. Sa halip ay pinilit niya ang makatayo. Noong makatayo na siya ay parang naging bulag daw ang tatlo. Parang hindi nila siya nakikita, kung kaya umalis siya at saka uminom ng tubig sa gripo. Pagkainom daw ni Lolo ay naramdaman niyang nag-ibayo ang kanyang lakas. Napakagaan daw ng kanyang katawan at parang may angkin siyang kakaibang kakayahan. Dahil nagpalinga-linga ang tatlo, nagpasya siyang tawagin ang atensyon ng mga iyon. "Hoy tarantado, nandito ako!" sigaw ni Lolo sa kanila. Napalingon naman ang tatlo sa kanyang kinaroroonan at muli ay sumugod ang mga iyon. Subalit dahil nagtataglay ng kakaibang lakas si Lolo Ador ay nagawa niyang hawakan ang kamay ng dalawang lalaki kung saan may hawak silang patalim. Agad na ibinalibag iyon ni Lolo at tumama sila sa pader. Agad silang nawala ng malay dahil sa pagtama ng ulo nila sa konkretong dingding. Ang natira naman noon ay si Zaldo na lamang. Galit na galit iyon kay Lolo kung kaya agad niya iyong sinunggaban at saka ibinuwal sa sahig. Nambuno silang dalawa at pinipilit ng katunggali ni Lolo na saksakin siya. Nasa ganoong sitwasyon sila noong abutan sila ng mga gwardiya sa kulungang iyon. Dahil doon ay Bartolina ang inabot nilang apat. Subalit dahil alam naman ng mga gwardiya na hindi si Lolo ang naunang nanggulo kung kaya hindi siya tumagal sa pagkaka-Bartolina. Ang buong akala ni Lolo ay tatantanan na siya ni Zaldo. Subalit nagkamali siya. Makaraan lang kasi ang ilang linggo ay muling nagkatagpo sina Lolo at Zaldo. Dahil doon ay nagkaroon ulit ng mitya ang malawakang rayot sa nasabing bilangguan.
Sa kasamaang palad ay nasawi si Zaldo dahil sa saksak na natamo niya. Si Lolo naman ay wala ni anumang sugat sa kanyang katawan. Ganun na lamang ang pagpapasalamat niya dahil taglay niya ang mutya ng lintang na ipasa sa kanya ni Tiago. Sa kabutihang palad, dahil sa kabaitang ipinakita ni Lolo sa loob at dahil sa pagdalang ng mga away, nagkaroon siya ng pagkakataong makalaya. Lubos ang pagpapasalamat ni Lolo noon at nangako siya na kailanman ay hindi na siya gagawa pa ng kabulastugan. Minsan ko nang nakita ang mutya ng linta ni Lolo noong medyo mahina na siya. Ilang taon na ring buhat nang namaalam dito sa mundo si Lolo ay wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung nasaan na ang mutyang iyon. Marahil ay nadala niya sa kanyang hukay o baka naman naghanap na ng bagong amo ang mutya ng linta na siyang ililigtas noon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento tungkol sa aking lolo. Gumagalang, Flor. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.